Isang maganda at mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon po ay Lunes sa loob ng ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma. Pagbati po sa inyong lahat, sa mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection, pagbati din sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, at sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, sa mga tulong na inyong pinapaabot, lubos po ang aming pasasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagdinilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita na nakalaan sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Lunes sa loob ng ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma, pagdinilayan natin ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita ayon kay San Juan. Mula po sa ika-4 na kabanata, mga talata 43 hanggang 54. Ang pamagat po ng pagdinilay na aking ibabahagi ngayon ay nagsasabing humiling ng may pananampalataya, pagtitiwala at pagpapakumbaba. Isang royal official ang lumapit kay Jesus at humiling na sana'y pagalingin ang kanyang anak na noon ay nag-aagaw buhay. Doon po yon sa Capernaum. Sumagot si Jesus, "Umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak." Naniwala po ang lalaking ito sa salita ng Panginoon at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Mga kapatid, hindi po lahat ng lumalapit sa ating Panginoong Hesus ay napagbibigyan ayon sa kanilang hinihiling. Pagamat ang lahat ng humihingi ay tumatanggap at ang ibinibigay lamang ng Diyos ay kung ano yung ayon sa kanyang kalooban, na batid niyang higit na makabubuti sa taong humihiling. Ang hiniling niya ay hindi para sa kanyang sarili. Ang hiniling po ng lalaki ay para sa kaligtasan at kagalingan ng kanyang anak na noon ay nag-aagaw buhay. Mabuti po ang hiniling ng isang pinuno ng pamahalaan o isang royal official sapagat ito'y para sa kagalingan ng kanyang anak. Humiling siya hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Marahil ito ay isa sa mga dahilan kung bakit siya ay hinangaan ng Panginoon sa kanyang paglapit. Ito ay katangian na posibleng hindi niya nakita sa marami sa mga tao noong kanyang kapanahunan. Una, humiling siya ng may pananampalataya. Pinakiusapan niya si Jesus na pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak na noon ay nag-aagaw buhay. Inilagay niya ang kanyang pananampalataya kay Jesus. To believe is one thing, and to trust is another thing. May mga taong nagsasabing naniniwala sila sa Diyos, ngunit sa harap ng mabigat na pagsubok ay tila nanlalamig, tila nawawalan ng pananampalataya. Taglay ng lalaking lumapit kay Jesus ang pagtitiwala sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Jesus para sa kanyang naghihingalong anak. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa taong sa kanya'y marunong sumampalataya at magtiwala. Pangalawa, ang pinuno ng pamahalaan o ang royal official ay humiling na may pagtitiwala sa kapangyarihan ng salita ni Jesus. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Hindi na ito kailangan pang puntahan sa kanyang bahay upang pagalingin. Sapat na magsalita ang Panginoon at inilagay ng lalaking ito ang kanyang pagtitiwala sa lakas at kapangyarihan taglay ng mga salita ni Jesus. Alam niya na totoo ang sinabi ng Panginoon
sapagkat kailanman ay hindi po naging sinungaling ang Diyos. Kaya ano po ang sabi sa Ebanghelyo? Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. At tinanong pa nga kung anong oras. At nung sinabi ng alipin, ay naalala niya na nung oras na iyon, sinabi ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Totoo po, ng Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang panahon. He works according to His time. Sometimes, iniisip natin, para bang delayed naman ang pagtugon ni Jesus sa aking panalangin. Hindi po delayed because God's delays are not denials. He only works according to His timetable. Sabi nga, God makes things perfect and beautiful only in His time. Ang panguli, ang royal official ay humiling ng may kababaan ng loob. Bagamat siya ay nasa posisyon ng kapangyarihan bilang isang pinuno ng pamahalaan, hindi po niya iginiit ang kanyang pagiging nasa posisyon ng kapangyarihan. Nagpakita siya ng kababaang loob. Batid niya na bagamat siya ay nasa posisyon ng kapangyarihan, hindi iyon ang kapangyarihan na magpapagaling sa kanyang anak. Prayers do not have to be long and eloquent. They just need to come from a sincere and humble heart. Because after all, prayer is a humble admission that there is no power greater than the power of God. We can only do so much with our own power and authority, but what we can do will not always be enough. Palaging may lugar sa pagpupuno ng Diyos. Sa ating kahinaan, ang Diyos ang ating kalakasan. Sa ating kakulangan, ang Diyos po ang nagpupuno. When there seems to be no way, God is always there to make a way for us. In God, there are no dead ends because He is always the way that opens a lot of ways para mangyari ang ating hinihiling pero palaging ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat siya mismo nagsabi, I am the way, I am the truth, and I am the life. Kaya sana po, tularan natin ang pinuno ng pamahalaan na ito, isang royal official na humiling kay Jesus. Subalit may pananampalataya, may pagtitiwala, at may pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, maraming salamat po sa aral na iyong binigay sa amin mula sa mabuting balita at sa halimbawa na ipinakita ng isang pinuno ng pamahalaan noong kapanahonan ng Panginoong Hesus. Humiling ng may pananampalataya, may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share, ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Maraming salamat po sa mga tumugon sa aking panawagan, sa mga nagbigay po sa scholarship program ng National Shrine San Antonio ng Padua. Ako po, napakalaking tulong po ang ibinigay sa amin. At sakaling meron po sa inyo na gusto pong magpaabot ng tulong, kami po ay lubos ding magpapasalamat. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan at kagandahan loob. Magpalain po tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.